it is now time to chill as we serve you pop culture, entertainment, sports, and everything in between. I'm Denise Tang. And I'm Lourdes De Vera. It's time for your serving of Afternoon Delight. Alright, June 11, 2024, a Tuesday, isang araw po bago tayo mag-celebrate ng Araw ng Kalayaan. At kaninang umaga, umulan na naman sa ilang parte ng Metro Manila. Kaya, syempre, pag ganyan, ang delight of the day natin, yung parang comfort food ng karamihan sa mga Pilipino, walang iba kundi ang champorado na walang tuyo. Champorado. Bakit walang tuyo? Eh baka kung sino na lang yung may gusto, sila na lang yung mag-add. Ikaw ba gusto mo yun? Hindi ako masyadong kumakain ng champorado. Akala ko So ng hindi tuyo. ko sure kung ano yung the best way to eat it talaga. Okay. Bihira yata yung Pinoy na hindi mahilig sa champorado. Anong issue mo sa champorado? Wala akong issue sa champorado. Kaya lang, bilang nasabi ko naman na before, yung mom ko, ang roots niya talaga ay sa Batangas. Doon kasi mas lugaw ang sinaserve. Okay. Kung ito napapansin ko at feeling ko merong cultural ito. Hulaan mo kung anong nationality ang pinaka-diring-diri sa idea ng champorado. Mga Japanese. Bakit daw? Yes. Okay, meron akong friend na 15 years nagturo, Nagoya University. At lahat kinakain niya dito, pati mga pagkain na hindi ko kinakain bilang Pinoy. Titira yan ang sabi niya, paborito niyang kinakainan daw, malapit sa lecture sa UP. No? Ang kinakainan niya sa UP, yung may area ng may mga kariton, at titirahin niya yung mga laman loob talaga. Pero mayroong isang bagay na hindi talaga niya kakainin. Which is champorado. Let me taste. For some reason, hindi ko alam what it's about the Japanese and the idea of rice as something chocolatey and milky. Kasi sa kanila, di ba, ang rice is may parang vinegar. So baka ganun din. Isipin mo kung tayo parang pansit na matamis. Parang ano lang yan sa'yo. Pizzang may pinya. Ay, ibang usapan naman yun. Crime against humanity and good taste naman talaga kasi yun. Baka ganun ang equivalent nun. Oo. Pero ito talagang, hello Wataru, si Wataru Kosaka, ang friend ko. Talagang, hindi ko talaga maintindihan ang champorado. Talagang kakain siya ng mga laman loob, mga tenga ng daga, mga ganyan. Pero champorado, no. Ikaw ba mahilig ka sa champorado? Ito'y weird. Yes. Yung champorado na kasama yung tuyo is a fairly recent appreciation on my part. Nung bata ako, hindi ko talaga siya naintindihan eh. Pero nung contrast na, yung milky, creamy, and the crispy and the salty, it finally made sense. Ito pala yun. Ngayon, hindi ako makakain ng champorado na walang tuyo. Kaya pala ayaw mong tikman. Kulang. Mukhang pwede ko ipasyaron ko neta sa yan. Okay. Yung sabi nila, mali po yung kwento-kwento na si Jose Rizal ang accidentally naka-imbento ng champorado. Kasi there's this 1950s textbook that actually is alleging or dinedeclare niya na si Rizal daw accidentally natabig yung chocolate drink sa plato ng kanin. Hence, he invented champorado accidentally. Hindi po totoo yan. Galleon trade pa lang noong panahon, mga Kastila. Through the mga Mexicans, the galleon trade ay pinasok sa atin yung idea ng chocolate, tapos hindi pa kanin yung Mexican champorado actually. It's a drink. The champorado, spelled with a U, is actually a drink na it's chocolatey pero ang pampakapal nila ay corn flour. Kadirs. Sabi ni Ambet Ocampo, kadirs daw. At nung sinasabi niya yung champorado sa mga estudyante niya, kasi si Rizal, favorite yan eh. In fact, isa sa mga hinahanap niya nung siya ay nasa ibang bansa. Tuyo at champorado, sabi. At sardinas pala. Diring-diri daw, sabi ni Ambet, yung mga estudyante niyang Hapon. Until pinatikim nila. Kasi isipin mo, bakit yung Rice Krispies, di ba? Yung mga ano yun,
Think of cereal, chocolate cereal, Yes. parang ganun. Kaya pa? Kaya. Cheers tayo sa biro. Ano na? Yan ang bagay ba to? Vitamin B citrus drink? Basta pag nakakabuti para sa katawan mo, bagay yan. Pwede yan. Ano pa kaya? Uy, alam mo ba may mga evolutions na ang champurado? Oh, ano na ba? Anong version? Of course, di ba sa Baguio meron silang parang strawberry? Or Okay. may ube na rin. Hindi ko alam kung saan pupunta ang champurado. Interesting. Oo. So type mo? Okay naman. Ano kulang goto? Lagyan natin ng laman loob. Hindi, siguro if ano lang, I would have the rice medyo mas firm. Okay. Yung iba, sticky rice ang gamit. Yung iba, yung ordinary rice. Pero tama ka. Pero ayun mo, isipin mo siya as dessert, not as... Sa bagay, you can't argue with taste. Lagyan kayo natin ng berokay. Sige, try mo. Try mo yun sa'yo. Gusto mo? Ay, huwag sayang. Huwag sayang. Marami nagugutom ngayon at Oo. marami hindi pa nakakatry ng champurado. Okay, speaking of sabaw and champurado, nasa banner ng isang tabloid kahapon ang kwento. Of course, from social media to, no? Pinababa ng jeepney driver ang isang pasahero dahil sa timbang. Overweight daw supposedly itong lady passenger. Ngayon mukhang naku, binabash si tatay driver. Ang detalye mula kay News 5 correspondent Dave Abuel. Nakuhanan mismo ng pasaherong ito ang paninigaw sa kanya ng isang tsuper noong Biyernes ng gabi. Nakasakay siya at ang kanyang katrabaho ng jeep pabaklaran sukat sa Parañaque. Noong una, tuwang-tuwa pa si Joy sa kakaibang disenyo ng jeep. Pero bigla na lang daw siyang pinababa dahil siya raw ay mataba. Yung una po na boses ni tatay, sakto lang po siya yung boses niya. Na habang tumatagal po, pagalit na ng pagalit. Kaya po yung mga kapwa ko po pasahero, pinagtanggol na po ako na sinabi, bawal po yan tatay ang sinasabi po ninyo. Diskriminasyon po yan. Makakasuhan po kayo pag pinilit nyo pong pababain yung pasahero po ninyo. Kahit ang asawa ng driver, nagpasaring pa raw na mapaflatan sila ng gulong. Kaya napilitan ng bumaba si Joy. Matinding trauma ang kanyang inabot. Lalo't aminado si Joy na hirap sa kanyang polycystic ovary syndrome. Ang laki ng respeto ko sa mga matatandang jeepney driver. Sana po, ingatan po nila yung kung ano man po yung bumubuhay po sa kanila sa araw-araw. Sinampahan na ni Joy ng reklamong unjust vexation ang tsuper. Ang LTFRB naman, posible raw pagmultahin ng 5 hanggang 15,000 piso ang tsuper kung napatunayang tumangging magsakay ng pasahero. Kung mapatunayan pang ginawa niya rin ito sa ibang pasahero, maaari ring makansila ang kanyang prangkisa. General rule, bawal pong tumanggi sa pasahero. Ang prangkisa, pribilehyo yan parang driver's license. At kaakibat po ng kanilang responsibilidad ay ang pagbibigay ng safety, comfort sa mga pasahero natin. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Grabe I feel attacked. O hindi. Bawal yan, Teka muna. Oh. Gano'n ba posible ba may ganong ini-imagine ko para ma-flat ang isang jeep? Oo. Dahil sa isang tao lang, either medyo ang labo ng estimasyon nitong mag-asawa Oo, tsaka ilang na beses, driver at misis niya. At, di ba? tsaka sa totoo lang, ilang beses ba nating nakita na punong-puno ang jeep? Kaliwat kanan, di ba ano yan? Ilan ba? 10? Nag-jeep ako dati, hindi ko na maalala 10 or 12 yata. 12 pa nga anim. Minsan may sabit pa. Minsan meron pa yung maliit na upuan sa gitna. Oo, pero pinababa yung... Alam mo, sa buong buhay ko as a commuter ng public transport, wala pa naman ako na-experience na ganyan. Pati yung joke na malapad masyadong hips, yung buttocks, tapos kailangan maningil ka sa dalawang tao. Yung mga ganun. Wala naman. Pero ito yata yung first time. Oo, pero paalala lang po, under Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law, bawal ang catcalling, panghihipo, sexual jokes, or any other form of pamabastos na pasok sa gender-based harassment. Oo, ano ba yung discrimination based on weight? Body shaming. Tama, di ba? Grabe naman yun. Oo. I feel triggered. Nako. Makapag-champurado na nga lang. Pampahappy ka muna dyan habang dinadaanan natin ang ating social media stories. Ito po mga pinag-uusapan
ng ating mga netizens on philstar.com. Unahin na natin, teacher groups oppose Bagong Pilipinas order citing martial law parallels. Ayan. So, yung teacher group nga na is they're opposing Malacanang's directive to require schools of national government agencies to instrumentalities to sing and recite the Bagong Pilipinas hymn and pledge in weekly flag ceremonies. Ang sabi nila, reminiscent daw of the political propaganda tactics seen during the martial law. Eh malay mo, tumino naman yung mga tao dahil paulit-ulit yan. Pero di ba, ilang henerasyon na dumaan dyan, nag-work ba? Anyway, ang Teachers Dignity Coalition ang isa sa mga nangunguna sa pagtutol dito. Sabi pa nung head na lang si Teacher Benjo Basas, it unduly adds, unnecessarily adds to the yung mahabang Yes. di ba, yung mga bata na nakatayo doon, mukhang mas mahaba pa sa lupang hinirang tong bagong lipunan ni Himnit. Siyempre, yung ilang mga kawani ng gobyerno, approve naman sila. Palakpakan, siyempre, di ba? Papalakas sila. Pero mukhang magkakaalaman yan bukas. Ano tingin mo, Denise? Independence Day celebration. Alamin natin kung ano nga bang mangyayari. Pero ang tanong nga dito, may nabasa ako, there is a question of, is it unconstitutional? Ayan. Ang sabi dito. Oo, kasi kailangan daw gumawa ng bagong law, supposedly. Si Attorney Mel Santamaria, ang ganda ng paliwanag niya kanina. Pakitingnan po sa interaction.com na website. Pero anyway, anong tingin mo rito, Denise? Kung hirap magsalita. Mahirap magsalita. Oo. Okay. Sigurado ako mahirap din magsalita ang maraming mga bata na enrolled sa mga private schools na kahit ano pa ang ganda ng mga letra nito, baka hindi rin lang maintindihan kasi it's so lalim. It's so lalim? Oo. Siguro, pagbutihan muna at alam mo, napakarami ngayon na bumabagsak sa Filipino language at kailangan mag-tutor sa Filipino na subject. My God, Denise, isipin mo yun. Ang nangyayari kasi, mas nasasanay tayo. Even what we see on television, Taglish ang ginagamit madalas ng mga tao. Pati yung mga parents din. Pati on social media, ganyan na rin. Whether it be on X o kaya yung mga videos na napapanood. Usually, wala naman talaga yung puro na straight na Tagalog. Correct. Kaya hindi na rin talaga pamilyar ang ibang mga estudyante with how to say things na buo na Tagalog. Kahit kulay Indio yung mga magulang at mas Indio pa yung mga anak, ini-English pa rin. Kaya, paglaki ng mga anak, fluent in English. Internationally competitive. Anyway, ayan. So, siguro pagtuunan muna natin yung lingwahe, yung pagmamahal sa sariling wika. At huwag tratuhin ng Agosto, buwan ng wika na parang foreign language ito, that something celebrated independently or separate from our own. Di ba? Triggered ka din. Hindi. Naisip ko yung champurado mo. Pwede ka ba tikman yung champurado? Tikman mo, sige. Sige, tikman mo yan habang pag-usapan naman natin to. Still on Philstar, Apple partners with OpenAI as it unveils Apple Intelligence. So alam naman natin yung AI, sikat na sikat yan, lalo sa mga Android users. Pero, Amnesty International? Apple Intelligence. Oo. So, OpenAI is partnering up with Apple. And one of the things nga na nagiging usap-usapan dito is spanning security. Because Apple is known for their security and AI is usually known to feed off certain data that you get from the users. Okay lang yun. Kung wala ka namang mahawak ng mga nuclear codes Alala mo na uso yung yung BlackBerry. Yes, oo. Diba? Oh my God, BlackBerry pare, anong tawag din? Super secure. Hindi mo pwedeng what's the term? Hindi hack Ewan ko. Basta infiltrate. Hindi mo raw pwede ma-intercept. Ultimo si President Obama gumagamit ng BlackBerry, mga ganyan. Parang, wow. Kasi may BBM BlackBerry Messenger. Yes. Yun nga daw. Yun yung super encrypted na hindi pwedeng
Parang ilub-loob ko mga nagsasabi na, talaga, tambay lang kayo, di ba? So, anong mahahanap nila sa mga communications ninyo? Interesting lang. So, doon ang mga usap-usapan. Yes. Okay, kasi kahapon, o the other day, nagkaroon ng malaking launch ng Apple. In fact, bukod dito sa Apple Intelligence ay, Denise, yung AirPods Pro na pag nag-ring yung phone mo, para sagutin, gaganon ka lang, nod. Kung ayaw mo sagutin, gaganon ka lang. No sound needed. Paano nasa jeep ka, tapos matagtag? Oo. Or may ibang, parang, tinanong ka ng shota mo, mahal mo ba ako? Mag-break na ba tayo? Mga ganun. Yari ka tuloy. Anyway, yun, si Siri, pwede rin makausap si Siri sa AirPods Pro at may control din siya ng ibang mga appliances. Lupit, no? Pero tuloy may pinapaliwanag mo, Tita Denise. Hindi, yun nga. So, they are partnering up. Apple is partnering up with OpenAI. Oo. To have this technology. Tapos maging available na siya sa iOS 18. Yan. And similarly unveiled nga nung Monday for Meron the akong ChatGPT dito sa aking tablet. At ano kaya ang difference? Paano kaya yung integration itong AI doon sa iOS? Tignan natin kung paano, no? Dapat magkaroon tayo ng mga bagong Apple products yan. Calling on Apple Philippines. Oo. Sino ba nag-handle ng Apple Philippines? Baka naman. Marami silang distributor dito. Oo. Ito nga, tama ka. Yung challenge nga for Apple. Yung infusion nitong ChatGPT style. Kasi, natry mo na ba, ChatGPT? Hindi pa. My God, utusan mo siya. Ano mga utos? Hindi ko pa nagagawa yung ngayon, pwede ka mag-utos, gagawa siya ng short film para sa'yo with videos. Yes. Halimbawa, sabihin ko, gawan mo ako ng isang 2-minute animated video tungkol sa isang tiyamporado na biglang nagkabuhay. At yung tiyamporado ay lumaki bilang tao at nag-i-English siya, ganyan. Okay. At tumakbo siya sa Makati, mga ganyan dito. Gagawin niya yun. Promise. Ang knowledge ko kasi of ChatGPT, when I see it on ads, is more of writing essays, writing emails. Yun yung basic. Napakadali nun. Yun ang alam ko sa ChatGPT. Alam mo, mga spills mo, pwede mong gawin dun eh. Grabe. Halimbawa, utusan ko siya, parang write 4 lines, sets of 10. With the line, every line rhyming with afternoon delight, gagawin niya yan. Swear to God. Ngayon, kung anong gagawin niya sa mga pag-uutos ko ito, kung ipamumudmud niya ba yan para makita yung kahinaan ko bilang tao at yung intellectual deficiencies ko, hindi ko alam. Hindi na kontrolado. Hindi mo na alam mangyayari doon. Basta, ngayon pa lang, advance praise to our AI overlords. Ito, okay, sige. Kaya mo yan, Denise. Okay. Sige, pag-usapan naman natin susunod nating storya. Ito, online pa din to, no? This one is about Beanie's official website na nag-launch na nga. Ayan. Okay. Sa mga may edad kagaya ko, ang blooms ay ang term nila sa mga fans ng Beanie. Tama? Bakit blooms kaya? Mga bulaklak ba sila? Siguro dahil tignan mo yung... Kasi binhi. Parang gano'n ba? Binhi, Hindi siguro. Nanguhula lang ako. Ayan. Ayan, may confusion. Ito diyan. Emoji ng Beanie kasi is flower. Kaya bloom. So dyan sa official website, ipinapakita natin, of course, sila Joanna, Maloy, Stacy, Ea, Colette, Gwen, Mika, and si Sheena. Tapos, ang kagandahan ng kanilang official website for the fans is meron kang you can sign up, tapos meron kang mga behind the scenes, may mga ganon. You can also get merch from the website. Ayan, for sure, Beanie supporters called Blooms nga, tulad ng nabanggit natin. They will get updates on the nation's girl group, full music collection, merchandise, schedules, and other information. Today pala, Denise, is National Happy Beanie Day. At may sold out na ang event na happening, ngayon ba?
as we speak sa One Ayala sa Makati. At may bago silang single called Cherry on Top. Release date is yet to be announced. Oh, pero ang pinag-uusapan din, Lord, no? Again, yung website nga nitong Beanie is officially up. Ayan, Pero, nakapaskilong mga ano. Ngayon lang ulit ako nakarinig ng website. Di ba parang napaka-old century ng website? Ng website. Uso pa pala yun, ano? Oh, well, ito, patok na patok to. Alam mo, nung first day na inopen to, na nag-live, yung website nag-crash. Wow. Oo, sa grabe ng traffic. Kasi yung mga bata ngayon, di ba, parang hindi na sila maano sa websites. Mas SOCMED sila yung mga ganong accounts. Oo, pero kasi ang dami din pumunta because the website is where you can have access to the merch. Ako, oo. Parang mas safe ang website. Parang mas, kung ako ang fan, parang may sense of homeliness and security ka. Dun ka sa website. As opposed sa, kunyari, Facebook account na Yes. manipis as open to trolling. At hindi lang yon. Congratulations, kagagraduate lang pala nila ng Beanie. Oh, wow. Senior high school. Grabe, no? Oh, ito yung mga ibang pakita lang natin mabilis, yung ibang, what do you call this? Merchandise na pwede mo makuha. Aba ng merch yan. Oh. You can get official Beanie shirts, Aba? Beanie wands, may photo card album, stickers, may mga patches yung pwede mong plansyahin sa kung ano mga form of clothing, mga jacket. Tapos, ayan, may mga friendship bracelet, pwedeng isa lang bimili, tapos apat Uso na pa kayong pala yan, friends. Oo. Friendship bracelet. May mga ganyan ka ba dati? Mga friendship, tawag doon? Yung mga, kasi nung panahon ko, beads ang uso eh. Beads. Oo, yung ikaw yung gagawa nung Oh. bracelet mo. Wala akong friend kaya hindi ako binibigyan. Ay, ganon. Oh, ito, intindi, paper bag. Oh. Kung gusto mo nang dyan ilagay ang mga baon mo, Magkano? 50 ang 50 small. pesos. O kaya pang regalo, pag bumili ka ng merchandise, dyan mo na rin ilagay sa paper bag. Holographic stickers. O, sino naman tong si Kuya sa likod mo? Hindi kasama yan. Hindi kasama yan. Beanie wand. Anong talent Yung ng wand? ilaw, Ah. yung parang pang concert na that lights up. Iba kasi inabot ko na. Yung mga pang-rave. Yun yung kinakabit Light dito. sticks. Ayun lang din ang alam ko. At pag inuuga-uga mo yun sa harap ng nakatabletas, saya niya. Okay. Yeah. Ito pag-usapan natin, no? Mga hindi natuwang fans na nag-react. Bakit? Oo, ito naman from... Sa Beanie? Hindi. P-pop yung pinag-uusapan natin kanina. Pero ngayon naman, yung grupong SB19. Pipa pa rin naman yun, di ba? Yes. Yung ibang nangyari kasi is na-involve si Cici Rondina, as you see her picture there. There was this event kung Wait, saan... ganda lang din isa. Okay. Si Cici Rodina ay obviously volleyball player. Correct. Okay, ng Meralco. Bolts. Ng Alas Pilipinas. Okay. So, meron kasing isang event which is the Pistang Pinoy, Korea, Philippine Independence. Tapos, si Cici Rondina, she was asked kung kanino siya pinaka-excited na makita sa SB. Ngayon, sumagot si Cici, ang sabi niya, B, Starbucks lang ang alam ko. Referring to SB. So, madaming fans yung nagalit at nagpahayag ng kanilang saloobin with, Cici not realizing who SB19 is. Sorry hindi ko alam kung kulang lang ako tulog o hindi ko naintindihan. Kids actually refer to Starbucks as SB? Minsan. SB, yes. Talaga? Oo. Pero madaming SB fans kasi ang na-offend di umano. Okay. Akala nila, this is a slight against the group. Starbucks. Baka naman gumagamit ng term na Starbucks to refer to the group. Wala oo. So ayan, katulad sa X, marami nga yung nagsasabi, madaming nakuhang backlash itong si Cici. And after which, nagsalita na rin si Cici. She has since apologized after that comment that she made. Talaga? Oo. Teka, pwede ba natin ipakita yung video mabilis? Nag-apologize si Cici Ayun, pero ang sabi niya dito, personally, hindi ko talaga sila kilala. And then tinanong ako, sino pinaka-iniintay ko? Ayan na nga.
SB19. SBI, di ko kilala yon. Starbucks lang ang alam ko. So, ayun, ang daming na-offend siguro. Sorry talaga. I'm really sorry. Yan po yung pahayag ni Sisi. Oo. Madaming na-offend. Pero meron din naman mga netizens na sinasabi na hindi naman daw kasalanan ni Sisi kung hindi niya kilala yung SB19. Busy siya. Exactly. Oo. Pero ang maganda rito ay nagsalita na rin mismo ang members ng SB19 na si Stel Ahero, unahin natin. Si Pablo nagsalita din. Ayan. Okay. Ang sabi ni... Alam mo gaano ka-hardcore itong fan? Yung pangalan account niya. Bakit? Ayoko basahin ko. Baka hindi man tayo. Ganyan pala sila ngayon. No? Walking on eggshells here. Okay, sorry. Ito, so speaking of SB19's Stel Ahero, mamaya pag-usapan natin siya. Pero ito yung isang message niya, or tweet niya rather. I personally don't tolerate this kind of behavior. Yan. Si Pablo naman, nagsabi siya, sabi niya, our goal as a team since we started hasn't changed. Iangat ang kulturang Pinoy sa global stage. Iangat. Okay. And we know na hindi kami nag-iisa sa goal na to dahil marami pang ibang Pinoy na nagsusumikap at nagsasakripisyo para sa layon na to. Respect and acknowledge na hindi lahat ng tao aware or kilala ang grupo namin. Hindi sa lahat ng oras, everyone will hold a favorable opinion of us. That's fine. At the end of the day, we are proud of and respect every Filipino who's made strides to uplift the country, whether sa music, sa sports, at sa iba pang larangan. Kung sagutin kaya siya ni Sisi, yung nag-tweet, bakit ikaw ba, nag-place ka ba sa Asian Volleyball Championships? Alam mo, mix nga yung reactions ng mga tao. May mga nagsasabi na, sige, in-acknowledge ni Sisi na baka may na-offend siya. That's what she did. Nag-live siya. Pero may mga nagsasabi rin na hindi mo naman talaga kasalanan, hindi mo naman kailangan mag-apologize dahil hindi naman porke ang isang grupo fan of a certain group also, or sorry, hindi naman dahil may individual that is a fan of a certain group, dapat ikaw rin. Correct. Diba? At ito, dapat lang masabi natin to. Sa dami ng mga output ngayon, sa popular na kultura, sa media, etc., etc. Dati, medyo masasakyan mo pa kasi ilan lang yung channels. 4, 5, 6, wala pang cable. So, kumbaga, wala pang social media. Medyo kontrolado pa natin yung kilos at alam natin yung stars. Alam natin mga celebrities, etc., etc. Ngayon, ang isang genre, because of SOCMED, social media, ang dami mga sub-movements it's impossible to keep track. My God. So, ngayon, halimbawa, kung merong mga kids na tanggapin natin, malabang sa iyong universe ay kilala kayo, tanggapin niyo na marami ring ibang universo na nasa labas ng mundo mo na may sarili ring following na hindi mo kontrolado at kumbaga, huwag kang ma-offend kung hindi ka kilala itong mga to. Kasi malamang iba na at iba yung mundong ginagalawan mo. Kaya ako, minsan, pag kita mo itong lumalabas sa balita, influencer, okay. So, dati, sino? Magtataka ka, pero I'm sure they wield tremendous influence on their followers. So, tama. Buti nga din nagsalita talaga. Pero ano ginagawa nila sa South Korea? I mean, maintindihan ko yung SB19, pero si Sisi, naglalaro ba siya there? Hindi. Sa isang event siya tinanong. Pero buti nga, nagsalita na to si SB19, no? Si Stel and si Pablo na defending si Rondina. Pero speaking of Stel Ahero, he will be the front act in the much-awaited David Foster and Friends concert next week. MQ Live announced Stel's addition to the artist lineup that includes Catherine McPhee, Brian McKnight, All for One, and Pinoy singers JV Decena and Joaquin Garcia. The David Foster concert is happening on Tuesday, June 18 at the Smart Araneta Coliseum. Yun o. Alright, para naman sa fans ni Piolo Pascual dyan, magbabalik telebisyon na si Mr. Pascual.
Yan at iba pang mga showbiz balita mula kay News 5 correspondent MJ Marfori. Mula sa star-studded black carpet hanggang sa advanced screening na inaabangang primetime series na Pamilya Sagrado, tinodo na nga ng fans ang hiyawan at suporta sa all-star cast na ito. Sa pangunguna syempre ng magti-TV comeback na si Piolo Pascual. Ano nga bang aabangan sa kanya rito? He starts out bad, but through the course of time, he goes through certain situations and he will have to face his demons and whether to choose right or wrong. Kasama rin sa Pamilya Sagrado, sina Maylene Dizon, Shaina Magdayaw, Tirso Cruz III, Joel Torre, John Arcilla, Aiko Melendez, kasama sina Gray Fernandez at Kyle Echari. Mapapanood ito sa June 17, 8:45 p.m. sa TV5. Hatid ng Dreamscape Entertainment. Mala Year of the Blockbuster Artist comebacks din ang MMFF Golden Anniversary ngayong taon. Matapos si Bossing Vic Soto, maging si Judy Ann Santos, nagpahiwatig na gusto ring makabalik sa MMFF. Ang tagal na namin hindi nakakagawa ng pelikula. Ang tagal ko na rin hindi gumagawa ng horror film. My last movie for MMFF was Mindanao. And that was 5 years ago. Bukod dito, may dalawang international series si Queen Juday. Isa na ang action drama series na Bagman at ang all-star cast na Philippine adaptation ng Call My Agent na pinamagatang Call My Manager dito sa Pilipinas. At directed pa by Eric Mati. Ipapakita raw rito ang side ng showbiz na hindi kadalasang nakikita ng fans. Ay, napakasaya ng proyektong yon. Ang saya ng script. Something very different from other teleseries na very much super connected sa bitukan ng industriya ng show business. Alright, kayo po ay nanonood ng Afternoon Delight. More stories coming up after this quick breather. Diyan lang po kayo, dito lang kami. May tiyemprado rito eh. Happy anniversary sa Supreme Court, sa Commission on Audit, Ombudsman Sandigan Bayan. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes De Vera, kasama po si Miss Denise Tan. Now, let's talk about this. Authorities have discovered alleged People's Liberation Army uniforms in a Pogo hub in Pampanga. The Chinese military uniforms were found in the recently raided Lucky South 99 facility in Porac. The Presidential Anti-Organized Crime Commission is still investigating what these uniforms were for. It's important to note that the clothes had buttons with the letters PLA inscribed. A traditional PLA uniform only has Chinese characters and insignias. Before this discovery, law enforcers have gathered evidence from the Porac Pogo hub pointing to criminal activities. This report from News 5 correspondent Rainiel Pawid. It's been 4 days and authorities continue to uncover evidence in this 10-hectare Pogo hub in Porac, Pampanga. After securing a warrant to search the place, personnel from the Presidential Anti-Organized Crime Commission and other law enforcement officers had been making rounds since late Friday night and over the weekend. Their findings revealed the sinister operations going on inside the compound. Operatives have also gotten hold of a Chinese national identified as Wu Lifeng, who may have key information about the illegal activities happening inside the hub. This person is also a wanted fugitive in China. Authorities found photos of dead Chinese nationals and other incriminating evidence in his cell phone, including a video of what appears to be Pogo workers leaving the premises. Pinakalat niya na, takas na. O, so nagtakbuhan na, di ba?
Tapos siya naman, binidyo niya yung tumatakbo para mag-report siya doon sa boss niya na nag-aalisan na yung mga tao. Over the weekend, authorities also found around 200 computer sets and several cell phone units, fueling suspicions that the hub is also running love scam operations. Authorities also believe that syndicates are running a prostitution den and are incorporating torture inside the hub. PAOK said they found bloodstains in some of the rooms as well as torture equipment like metal baseball bats and metal sticks. They also had specific entry and exit guidelines specially for bringing in girls. Kasi nga self-contained community yun Para di na lalabas sila, doon na lang sila. Kasi may mga restaurant doon, may mga sauna, di ba? May mga kwarto sila doon. At kapag lalabas, kumuha ka na lang ng mga babae, di ba? Oo, karamihan doon Pilipina. Meanwhile, the LGU of Porac admits to having a hard time accessing the area themselves. The town mayor also confirmed that the establishment has no permit because it was in the negative list of the Bureau of Fire Protection. Ala na kaman authority po gawin nyo. Ding PAOK TF, kailangan din pa po in search warrant. Baka ta makalog ka rin. Ikatamo, dinidya mo po in power tamo. Kaya katamo, nung wala naman po magreklamo at never at ala naman po ni Netong na nagreklamo kaya katamo na they are a victim of human trafficking, torture, prostitution, or yayalwang violation o violence o crime. Karin kay pongwa niya po makanano maka. As of today, only 21 of the 46 buildings in the compound have been searched. PAOK and other law enforcement personnel will continue their operation up to the last building. For News 5, Rainiel Pawid, we are One News. Now, here is a quick rundown of some stories on One News. Expelled Congressman Arnie Teves has been rearrested in Timor-Leste. That shortly after he was released from detention. The DOJ stresses that the release and rearrest are simply part of Timor-Leste's legal process. Carlito Galvez is the country's representative to the Ukraine Peace Summit. He is the presidential advisor on peace, reconciliation, and unity. The palace did not say why President Bongbong Marcos is skipping the summit. Marcos Jr. was personally invited by Ukrainian President Volodymyr Zelensky to attend the event, which happens in Switzerland on June 15 and 16. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board is studying a proposal that will allow unconsolidated PUVs on the road for another year. But until there's a rule on the extension, the LTFRB says the crackdown on colorum PUVs will continue. This is something that Transport Group Manibela is protesting. The Transport Group is on the second day of their strike this week. May suggestion, may usapan na extend kami ng 1 taon. At habang pinag-uusapan nito, pabibiyahihin kami habang ginagawa din namin yung prototype ng aming jeepney. It is up for deliberation tomorrow. But until such time that the final resolution by the board is issued, yun pa rin po ang aming susundin. Pag hindi ka nakapag-consolidate until April 30, tanggal ng iyong prangkisa at ikaw ay kolorom na. Alright, Denise, in the meantime, poultry farmers are complaining about low earnings. That's despite rising consumer demand for chicken. Mobile Journal Francis Orsho tells us more. Napapadalas na ba ang pag-ulam nyo ng manok? Mas mura naman kasi yan kumpara sa iba pang karne. Sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro ngayon sa 160 to 220 pesos per kilo ang presyo ng manok sa mga palengke. Malayo sa alternatibong karneng baboy na nasa 300 to 420 pesos. Dahil dyan, mas dumadami tuloy ang bumibili ng manok. Tulad sa pwesto ng retailer na si Merly sa Novaliches, Susano Market. Oo, mas marami pa rin konti bumibili sa manok dahil mas mababa ng konti kaysa sa baboy yung mga walang budget na pambili. Paliwanag ng United Broiler Raisers Association, natural lang daw na tumaas ang konsumo sa karne ng manok dahil sa taas ng presyo ng ibang karne. Yun nga lang, sumipa man ang demand sa manok, dehado pa rin daw ang mga namuhunan sa pag-aalaga nito. Hindi pa raw kasi sila nakakabawi mula sa ilang buwang pagkakalugi. Mula Oktubre
hanggang Abril, talagang napakalambot ng presyo. Madalas kung hindi lugi ay tablalaang. Dahil marami talaga ang supply, marami imported, mababa ang demand o ang konsumo ng manok dahil hirap ang buhay Nito pang kasagsagan ng El Nino, marami ang tumigil muna sa pag-aalaga ng manok. Ang mga alaga kasi nila namamatay sa init at alinsangan. At ngayong may nagbabadyang La Nina, hindi pa natatapos ang mga pangamba. Posible kasing maging problema naman nila ang pag-aangkat ng manok at pagdadala sa merkado dahil sa sobra-sobrang pagbuhos ng ulan. Nandyan din ang pangamba na bahain ang mga tanim na mais na siyang pangunahing sangkap sa pagkain ng mga alagang manok. Kung madisgrasya yung mga tanim na mais, makakaapekto yun doon sa puhunan, sa patoka, at mamahal ang puhunan ng mga nag-aalaga. Kasi mga 50 to 60% ng patoka by volume ay mais. Yun ang kailangan ng ating mga alagang manok. Kapag nangyari daw yan, hindi malabong sumipa rin ang presyo ng karne ng manok sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, dahil sa pabago-bagong panahon, hindi pa masisiguro kung kailan magiging stable ang presyo ng manok at iba pang produkto sa merkado. Kaya maging wais po tayo sa pagbili at diskarte na lang muna kung ano ang mura. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang muka ng balita. In Davao City, the manhunt for fugitive religious leader Apollo Kibuloy continues. His friend, former President Rodrigo Duterte, also called yesterday's search on Kibuloy's property as overkill. This report from Brian Montalvo of News 5. Sinalubong ng mga supporter ng pastor ang mga pulis mula Northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Region na sumugod sa kingdom ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City para sa paghahain sa kanya ng warrant of arrest dahil sa kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa anti-trafficking. Maging mga miyembro ng media na pagdiskitahan. TV5, legal counsel. Bawal mo dire. TV5. Sigurado ha. Tarungay ka. Napasok pa rin ng mga otoridad ang kingdom. Sa halip na si Kibuloy, nagrereklamo mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang kanilang dinatnan. Nabigla po kami. Prayer po namin dyan sa loob We have 4 a.m. prayer. Nagkataon po talaga, ma'am. Perasahan ding pinasok ng mga otoridad ang Glory Mountain. Sinira na ang gate matapos na hindi papasukin ng guard ang mga pulis. Hinuli naman ang ilang miyembro dahil sa pagdadala ng mga matutulis na bagay gaya ng itak. Pinuntahan din ang KOJC compound ng pastor sa Malungon, Sarangani pero hindi pa rin nila nakita ang pastor. Ayon sa legal counsel ni Kibuloy, illegal umanong operasyon ng mga otoridad na madaling araw pa ikinasa. Kasi ang hawak lamang po nila ay arrest warrant, hindi naman po search warrant. Pero hindi po pwede na arrest warrant lang ang dala mo, napapasok ka sa isang gated na facility at pilit mo itong sirain para lang makapasok ka. Bawal po ito, illegal po ito. Kinundi na rin ang itinalagang caretaker ng KOJC na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang aniyay parasang paghahain ng warrant of arrest kay Kibuloy. Hindi raw ito katanggap-tanggap lalo't nangyari pa sa loob ng isang bahay-dasalan at eskwelahan. Sabi pa niya, overkill na ba ang trademark ng administrasyon? Pero ang mga pulis nanindigan. Is still part of the Criminal Procedure Rule 113 Section 11. We'll still implement the serve the warrant of arrest. Pag may malaman kami na naman na information na believed to be nandun si pastor and yung 5 others, of course, implement namin. Kasabay naman ng lahat ng ito, sinabi ni former Palace spokesperson Attorney Harry Roque na may source siyang nagsasabi na nakalinya ng suspindihin si Davao City Mayor Sebastian Duterte. May kinalaman umano ito sa pagdalo niya sa prayer rally kung saan nananawagan siya ng pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang pahayag ang Malacanang at ang DILG. Una nang sinabi ni Mayor Baste na chismis lang yan. Now, on to another story. Senate President Cheese Escudero suspends the construction of the new upper chamber building. His reason in this report by News 5 correspondent Camille Samonte.
Senate President Cheese Escudero has suspended the construction of the new Senate building in Taguig. This comes after he found out it was going to cost nearly 3 times more than initially projected. The said building was initially bidded out for 8.9 billion, but now the budget has already climbed to 13 billion pesos. And Escudero says it will take another 10 billion to finish it. Hindi questionable, nauuhiyan lang ako. Nakakagulat at masama sa panlasa, nagagastos ng ganito kalaki ang Senado para sa aming magiging bagong tahanan at opisina. Escudero says he asked Senator Alan Peter Cayetano to suspend payments until the review is completed. Cayetano is the head of the Senate Committee on Accounts. Escudero added that employees likely won't be able to move in even next year, let alone this September as was the original plan. Hindi totoo na makakalipat tayo sa bagong gusali, lupa at building ng Setyembre. Hindi rin totoo na aabot tayong makalipat bago matapos ang taon. Kahit hanggang 2025, sa palagay ko'y hindi pa rin. Dahil marami pang bagay na kailangan ihanda. Senator Ping Lacson favors the review, but he said that the budget increase appears normal due to higher land value. Senator Nancy Binay meanwhile says Escudero was aware the building's cost as early as 2019. For News 5, Camille Samonte, we are One News. This is Afternoon Delight on One News. We have more stories for you after this quick break. Stay with us. June 11, 1963. Alabama Governor George Wallace takes a symbolic stand against racial integration at the University of Alabama. He blocks a doorway on campus, defying a federal court order allowing 2 black students to enroll at the school. I deem it to be my solemn obligation and duty to stand before you, representing the rights and sovereignty of this state and its people. Wallace backs down after Alabama National Guard troops under federal control are ordered to the campus. Also that same year, in what's then South Vietnam, a Buddhist monk immolates himself in the capital Saigon, now Ho Chi Minh City. It's a protest against South Vietnamese leader Ngo Diem Diem for his crackdown on Buddhists. Diem is killed in a military coup months later. 2001, Oklahoma City bomber Timothy McVeigh is executed by lethal injection at a federal prison in Terre Haute, Indiana. 1919. In New York, Sir Barton wins the Belmont Stakes, the first to win horse racing's Triple Crown. On the same day, 58 years later, Seattle Slew wins the Belmont, the first undefeated racer to capture the Triple Crown. And 1979. Well, take some advice, Pilgrim. You put that thing up, you'll have to defend it with a gun. Actor John Wayne, the silver screen legend known as The Duke, dies of cancer in Los Angeles. He was 72. Today in history, June 11th. Tim McGuire, The Associated Press. We are back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Lourdes De Vera po, ang inyong lingkod. Okay, bukas, it is a holiday for us. It is June 12, Independence Day. And It's a holiday, but not for us. Okay, for you guys. Paglilinaw lang. Oo, linaw lang natin. For you guys. Hashtag sad. Ito po, mga aabangan for all of you guys, not us. Nauna nang mag-commemorate ng Araw ng Kalayaan ang ating nito coalition. This morning, the group held a demonstration in front of the Chinese Embassy in Makati City. Tomorrow, the National Historical Commission will kick off a week-long set of activities Independence Day. Tomorrow, these include concerts, parades, and bazaars in parts of Manila, Cavite, Bulacan, and Pampanga. And as is tradition during holidays, there will be a libreng sakay. LRT 1 and 2, as well as MRT 3 are offering free rides tomorrow at 7 to 9 a.m. and from 5 to 7 in the evening. Bakit hindi nilang buong araw? Oo nga. Tsaka sino sasakay dyan walang pasok? Wala nga pasok. Oh. Smart. Utangan lang yan. Okay, ito, Denise. Champurado ba ka mo? Usapang exotic food naman tayo sa Cebu. May delicacy na ang tawag ay bakasi. Ano nga ba yung bakasi? Baka, nasisig? Ewan ko. Pero, naku, si
Si Mary Mon Reyes, ang ating mobile journal naman pala ang nakasungkit na to game. Mga kapatid, dito sa Cordoba, Cebu, may nahanap na naman tayong local at exotic food trip. Maliliit at malalaki, mahaba at malasa. Tara, subukan natin. Mahahaba, maliliit at higit sa lahat, malasa. Ito ang bakasi o baby eels, isang native Cebuano dish sa Cordova. Pero nagsimula itong pumatok sa labas ng Cordova noong lutuin at ilako ni Mang Entoy. Pero unang pumasok sa isip ko, paano ba ito hulihin? Tuwing madaling araw, maglalagay lang daw ng pain sa mga bantak na catching equipment nila. Itutusok sa lupa at babalikan para silipin kung may huli na. So para siyang basket na dito meron siyang butas. Pag pumasok na dyan yung mga bakasi, wala na labasan. Baba ko pa. Okay, para hindi sila tumalsik. Itong bakasi, ma'am, hindi kakain ng mabaho na ang paon. Maselan. Kaya po pala nasabi sa amin malinis ang bakasi. Kita niyo yan? Yung mga bakasi. Ayun, may nahawak ko isa. Hawak na natin siya. Hindi ka na makakawala. Hindi ka na makakawala. Ay! Pagtapos nito ay titimbangin na agad at ilalako na ang mga nahuling bakasi sa mga bakasihan para lutuin sa paboritong timpla ng mga taga Cordova na nilarang na bakasi. Ang kailangan lang daw ay bawang, sibuyas, kamatis, luya, sile, mangga, black beans at iba pang panimpla habang pinakukuluan sa tubig. At aba, may trivia pa tayong nakuha mula kay Ate Mirasol. Masarap talaga yung bakasi, ma'am. Kumbaga, ano yun dito sa Cebu, Viagra. Kapag kumakain kayo ng bakasi, ay madadami yung anak nyo magkapalakas. Mainit, masarap po siya, maasim-asim na maalat. Subukan nila kasi masarap. Mukhang approve talaga ang exotic food na ito dahil alas 8 pa lang ng umaga ay marami na agad ang umorder ng ulam na ito. Sige na nga, tayo naman ang titikim nito. Ang bango. Ay, yung amoy niya, nilarang siya pero parang amoy sinigang. Ito po, ma'am. Sarap. Para siyang taba ng isda. Try natin siya ng may kanin, tsaka yung sabaw. Tatakam na ako. Para lang siyang normal na laman ng isda. Hindi mo may isip siya na eel siya. Ang sarap. Tsaka malambot siya. Hindi rin siya yung malangsa na... Sa halagang 60 pesos, maaari nang matikman ang exotic at native meal na ito. Chika pa ni Sir Jaime, marami pang putahe ang pwedeng gawin sa bakasi. Yung natikman ko po, para lang po siyang... kinakain lang po ko, parang isda lang po. Pwede po siyang larang, pwede siyang sinigang, pwedeng iihaw, pwede pong sisig. Huwag daw matakot sumubok ng kakaibang food, sabi nila. Dahil looks can be deceiving, pero taste can be convincing. Mobile Journal, Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Yummy ba, Denise? Yummy? Dalhin mo dito, Mary Mon. What Mary Mon eats in Cebu shall stay in Cebu. Uwi mo yun dito, Mary Mon. Baka merong dehydrated version. Bawal si aeroplano yan. Oo. Tsaka baka hindi na fresh. Okay. Champorado. Gusto? Okay, ituloy-tuloy na natin ang usapang pagkain. Lagyan na rin natin ang inom. Ito na po ang paborito niyong isaw. I saw the signs. Ito ng I Saw the Signs, Food and Drinks in Science Edition. First sign, ito ay boneless chicken dinner. Boneless chicken dinner. Nga naman. Why not? Ulam na rin yan at wala pa namang buto ang itlog. Hindi ka pa mahahassle maghimay. Okay. Ikaw talaga natatapat sa mga itlog ng usapan. Now available, celery and lemongrass. Nag-gets nyo naman na celery yan, di ba? Anong problema natin? Anong pinambibili sa gulay? Kailangan mo rin naman ng sweldo para mabili mo yung salary. Correct. Yan. Limon, pwede. May pagka-Espanyol. Next. Ito hindi ko mabasa. Ano to? Teka. Ito, compute before paying. Patulan natin yan. Sige nga.
O, ikaw na May lang. square root, may square. Okay. 2, ano ba yun? Minus ba yun? Hindi ko na makita. Oo. 4 minus 2 squared. Tapos, ano ba yung sunod na sign yan? Sabihin ko, Madam, ito ang 20, keep the change. Hindi, walang sense. Nag-imbento na lang. 24 daw. O, 24. Magkano yung Dutch mill? Magkano daw yung Dutch mill? Hindi tayo, hindi mag-e-end ang programa ito hanggat di natin Ano yung nasosolve yan. nakasulat? X equals... Why? Wala bang madali? Hindi, alam mo, madali lang yan kung hindi nag-i-embed. Ano, teka, hindi ko makita kasi. Okay, next. Basta, sino naman bibili? Oy, sa sino naman bibili nito, may diabetes ka na. Chocolate juice, Dutch mill, at ano yung sunod? Junk food, pastillas. Paano? Generic na like junk food. Lahat ng junk food, isa lang presyo. Labo ng usapan niya. Next. Okay. Mineral, magkano, Denise? 15. Vita Milk. 29. Kupico, 78. 22. Pepsi Blow. 10 pesos. Pepsi Black. 10 pesos din. Gatorade. Denise, huwag kang manakit. Okay. Magkano yung Gatorade? 14 pesos. Alam mo, kanina ko ba gusto i-google yung Gatorade. Mountain Dew, 14 pesos. Sting. Pampabuhay. Energy drink. Cobra, 14. Sisto, 10. Alam mo, nakita ko kanina yung Gatorade. Sabi ko, parang hindi ako familiar sa word na to. Gatorade. Gino-google ko, hindi ko mahanap sa isoticides. Ito pala. Diyan talaga lalabas ang kasabihan na not everything can be answered by Google. Okay. Alright. Kung meron sila nakita mga ganyan, padala nila saan, Miss Denise? There, what you see at the bottom of your screen, sa email po namin, afternoondelighton@gmail.com. Baka may makita pa kayong listahan na ganyan. We'd be more than happy na isa-isahin ulit. Okay? Sige po, bukas po magkita-kita po ulit tayo because that will do it for us this Tuesday. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord Rivera. Have a delightful afternoon.